Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol San Pedro at San Pablo upang ang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas sa mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi kathanang tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko. At malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak,
upang ang mabuting balita tungkol sa Kanya ay maipangaral ko sa mga hentil. Hindi ako sumasangguni kanino man, ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro. At 15 araw kaming nagsama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibigkis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Sa atin pong kapiling na pari na sa ating pagdiriwang ng banal na misa, ang ating pong Vicar for Rain at ang Director po ng St. Joseph School, si Father Nolan Ke, kapiling natin para sa gabing ito ng misang pasasalamat. Ngayon din na natapat ito sa dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo, ang dalawang naging haligi ng ating pong simbahan, ng ating pananampalataya. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Pakitanong nga muna yung katabi, iniibig mo ba si Jesus? Sir Lopez, iniibig mo ba si Jesus? Kahit hindi pinalad. Kasi mahalaga po ito, no, na mapagnilayan natin, no? At kami, ng mga nandito sa simbahan, ay lubos ang aming pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan niyo po. Kayo ang ipinadadala din ng Panginoon para po tuluyang mabuhay ang simbahang ito, tuluyang makapagtaguyod ang simbahang ito, at lalong-lalo na tuluyang maibahagi at maibigay si Kristo sa lahat po ng mga pumupunta dito. Kaya maraming salamat po. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang pinakamahalagang tanong, iniibig mo ba ako? Tanong ni Jesus kay Pedro. At kung titingnan natin, si Pedro ay unang inibig ng Diyos nang walang kapalit. Nang matagpuan ni Jesus si Pedro, isang mangingisda, hindi nakapag-aral, hindi siya matalino, pero ipinaramdam ni Jesus sa kanya ang kanyang pagmamahal. Naintindihan po ba? Si San Pablo naman, sobrang talino. Sobrang tapat sa kanyang pananampalataya na kanyang pinaniniwalaan, napakatapang at ang daming galit sa kanyang dibdib. Yung galit na nag-udyok sa kanya para patayin ang mga sumusunod kay Kristo. Sa pangalan ni Kristo, inusig niya, pinatay niya, ipinahuli niya ang ilan sa mga tinatawag na noong Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. Pero nagpakita si Kristo sa kanya at ipinaramdam din ang pagmamahal na ito sa kanya. Saka pa lamang tinawag para humayo at ipahayag ang mabuting balita sa mga hintil, sa ibang lahi, sa ibang tao, sa ibang panig ng mundo. Nakukuha po ba? Ang Diyos ang unang nagmahal kay San Pedro at kay San Pablo. Ganun din sa atin. Sabihin niyo ngalit sa katabi ninyo, mahal ka ni Jesus. Tandaan niyo po yan, ha? Mahal tayo ni Jesus. Pero ngayon, maganda rin na masagot natin ang tanong, tayo ba? Iniibig ba natin si Jesus? Opo. Madaling magsabi ng opo. Pero may kalakip na responsibilidad, may kalakip na misyon. Kahit nga sa inyo mga mag-asawa, di ba? Nang tanungin ninyo ang minamahal ninyo, lalo na noon kasi ganun talaga ang proseso, no? Lalapit ang lalaki, tatanungin yung babae, iniibig mo ba ako? Hihintayin pa bago sumagot, bago makamtan yung matamis na oo. Ngayon kasi wala nang tanong-tanong, mahal mo ba ako? No? Basta nilike na lang, okay na tayo. Nang hindi naiintindihan yung kalakip na responsibilidad bago ka magsabi ng yes, I love you, at bago ka rin sumagot ng yes, I love you. Ngayon sa atin, tayo ng mga lingkod,
tinatanong din tayo. No? Kami na mga pare, patuloy kaming tinatanong. Kasi nga, ang pag-ibig ay araw-araw isang desisyon. Kasi kung pakiramdam lang, nawawala yan. Nag-iiba ang ating pakiramdam. Pero kung ito ay isang desisyon na dapat nauunawaan at naintindihan, kaya nga ngayon, biro mo, makalipas ang ilang taon na nakasama ni Jesus itong si Pedro at ang iba pang mga alagad, ngayon lang niya tinanong itong si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Kung kailan paalis na si Jesus, di ba? Paakyat na siya sa langit, sa tagpong ito. Namatay na, muling nabuhay, patuloy na nagmamahal. Ngayon, Pedro, iniibig mo ba ako? Kasi ipagkakatiwala na ni Jesus ang simbahan na kanyang itinatag. At ang isang katangian na dapat higit sa ano paman na tinataglay ng isang maglilingkod sa simbahan at nawa maging sa lipunan ay kung siya ba ay marunong at handang magmahal. Kasi sabi, kung iniibig mo ko, di pakanin mo yung mga tupa, alagaan mo yung mga tupa, yung mga batang tupa. So hindi lang basta salita na, I love you, okay na, hindi eh. Ngayon, sa atin, dahil madali lang pong maglingkod. Tandaan niyo po yan, Maraming tao ang kayang-kayang maglingkod, pero walang pagmamahal. Ang hinahanap natin ay yung taong marunong magmahal. Dahil kapag ang tao marunong magmahal, kayang-kaya rin niyang magbigay ng paglilingkod. May mga naglilingkod na walang pagmamahal, pero mayroong nagmamahal na kayang-kayang maglingkod kahit gaano kahirap. Kasi may immature, may sobrang believe sa sarili, mayroong tumanda na, ang hirap ng gabayan, ang hirap ng turuan. Pero kailangan panghawakan ay yung pagmamahal na handang tanggapin ang sakripisyo, handang yakapin kahit pa magkaroon ng, ito yung tinatawag na bloodbath. Magmamahal pa rin. Ito yung tunay na pagmamahal. Dumanak, umagos man ang kanilang dugo. Na kanilang naranasan. Naranasan ni Pedro na makulong, na mahagupit, na martyrdom. Pinako nga sa krus, patiwarik pa. Ganon din si Pablo. Kaya nga ang kulay natin ngayon ay pula dahil sila ay dumanak ang dugo sa ngalan ng paglilingkod, sa ngalan ng pag-ibig. So ngayon, iniibig ba natin si Jesus? At kaya ba natin panindigan ang pag-ibig na ito? Mahirap, di ba? Kaya nga, sige, take your time. Huwag yung basta lang tayong, opo, yes, nang hindi natin nauunawaan kasi hindi ganon ang tunay na pag-ibig. Hindi ganon ang pananampalataya natin. Hindi yung ngayon, oo, mamaya, hindi na. Pag nahirapan, wag na lang, susuko na, aayawan na. Hindi. Hanggang umagos ang ating mga dugo. Hanggang maubos ang dugo natin. Yun yung kailangan natin pagdasalan. At sa tulong ni San Pablo at ni San Pedro, nawa hanggang sa dulo, mapanindigan natin ang pagmamahal na ito at maipakita natin ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng paglilingkod, sa pagtulong natin sa ating kapwa,
sa pagtulong natin sa ating simbahan. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng sa mangingisda kung kanino itinatag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, maging bato ka nawa namin. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang Santo Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan, sa Ukraine at sa buong mundo, at ipagkadyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Makapangyarihang Diyos Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dampalag, katulad ng halimuyak ng insenso
kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Jesu Kristo ng aming Panginoon. Ang sino mang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong idinarangal sina Apostol San Pedro at San Pablo sa kanilang dakilang kapistahan, inihahanda namin sa mga hapag ng iyong banal na dambana ang aming mga alay, upang kaming nangangambang may malaking kakulangan ay pagmagandang looban mong suklian ng dakilang kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa'y mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang pulong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan,
palang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at mipating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhengay ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa mga apostol, si Pedro at San Pablo, at lahat mga banal, San Padre Pio, San Charbel, na namuhay disday ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagbupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa banal na pakikinabang, dulutan mo ng lakas, kaming lahat na iyong binigyang liwanag sa itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.